ang kinuha po ng DOF sa pangunguna po nito ni Ralph Recto, no? Dito po sa nananahimik na Philippine Deposit Insurance Corporation, mas malaki pa po pala. Mas malaki pa po sa kinuha sa PhilHealth. Angal tayo ng angal sa PhilHealth. Nasaan yung pera ng PhilHealth? PhilHealth. 60 billion po ang nakuha sa PhilHealth. Dito po, kapit po kayo, 117 billion. Isang taon lang po to. Ngayon taon lang lahat. Tinodo na po lahat. Grabe. Ha? Tinodo na po lahat ito. 117 billion. Nakita nyo po, 60 billion sa 60 billion po sa mula sa PhilHealth. 117 billion po mula sa PDIC. Daan-daang billion po yung pinagbentahan ng ginto. Ngayon din pong taon na to, ibinenta natin yung prinivatize natin yung operation ng NAIA. No? Daang billion din yan. Hindi po pwedeng walang binayad yan. No? Binenta rin nga natin ngayong taon. Ngayong taon po natin binenta rin yung Star City. Tsaka yung saan po napunta lahat yung mga hinayo pa kayo. Ralph Recto, magpaliwanag kayo. Saan nyo po pinagdadala yan? Napakarami. Napakarami po na pera ngayong taon. 170 sa PDIC. Billion, 117. Tapos busy kayo sa kaimbestiga sa wala pa pong 1 billion yung mga pinag-uusapan natin. DepEd at saka confidential funds sa DepEd at dito kay BP Sara sa OBP. Nakatutok tayo lahat habang sige, siguro grabe po ang ginagawa tayong katatawanan nitong mga to. Siguro sabi, yan, sige, magalit kayo dyan sa mga walang hiyang mga congressman na yan. Magalit kayo dyan na winawalang yan, tinatawag na pusit yung inyong idol. Magalit kayo dyan dahil pinagbibintangan na naman si Rodrigo na putya, diversion na diversion. Wala pa po to sa mga tinatanong natin. No, bago na naman po tong tuklas. Ilan pa pong daang bilyon na matutuklasan namin na hindi nyo nire-report. Anak ng tinapay, galit na kami sa mga congressman na inuusig si BP Sara. Yung pala, habang nagagalit kami sa congressman, kawawa pati congressman sa inyo. No? Ginawa ninyong hindi galit pa rin po ako sa mga congressman, ha. Wag po, kaya lang may mas malalaking demonyo pa pala na hindi tayo nagagalit. Habang tayo po ay tanggol ng tanggol dito sa kay BP Sara at kay Tatay Digong dito po sa Quadcom at saka dito sa mga taga-HOR, tuloy-tuloy pala sa pagkuha ng pera tong mga grabe po tong gobyerno na to. Kinakailangan na namin ng paliwanag sa mga nakikinig po. Yung mga inyo pong yung mga sa retired general, nakikita natin na marami rin tayo natuklasan doon sa ginawa sa budget. Aba, eto po, labas po to sa budget ng Pilipinas. Pera na yan na naipon ng PhilHealth, kinuha pa. Ito naman po, mga depositor. Mga pera po sa bangko. Paano po pag may nagsarang bangko? Kinuha nyo na pala yung mga PDIC. Wala na po kami masasabi kundi grabe na lang. Saan nyo dinadala lahat ng pera na yan? Nung huling bagyo po, alam nyo kung ano sabi? Wala na raw pera.
Lahat nagde-justify na naubos daw yung pera, naubos ang pera. Tas matutuklasan namin ngayon, wala kayong pambigay. Sa mga binabagyo, binabaha, bigla namin matutuklasan ngayon na yung deposito sa bangko ng mga depositor, na member PDIC. Naririnig natin yan eh. Wala kang kakaba-kaba. Kasi pag nagdeposito ka, yung dineposito mo ay naka-insured sa PDIC. Member PDIC. Pati pa, hindi nyo na pera yan. Pera na yan ng mga depositor sa bangko. Nakuha nyo pa rin. Anak ng tinapay. Ayan, no? Sabi po rito sa Daily Tribune, least discuss. Hindi po tinatalakay ito. O, yan po si Chito Losada. Baka sabihin nyo na naman, chinatsambahan ko to. Wala po akong kakayahan na magtsamba ng ganyan. Sinasabi ko po sa inyo, wala akong puting as, wala akong green na as, wala akong mga impormasyon. Dito ko po sa mga dyaryo kinukuha. Habang tayo libang na libang, galit na galit tayo sa mga congressman dahil sa pang-uusig nila kay BP Sara, no? Smoke screen lang pala to. Smoke screen lang pala to lahat. O, di ba? Member, PDIC. Pucha, yung pala kinuha dyan, 117 billion. Sa PDIC, yung pandeposito. Ito nga, sabi ng former Budget Undersecretary, Sisa Nadine Sosara, no? Ayan po sabi niya. So, sa isang banker, if 117 billion was taken away, that is 55% of the fund. 55% pala yan ng PDIC. Do they think this will not affect depositors' confidence? Sabi po ng isang banker o isang may-ari ng bangko. Sa tingin nyo ba yung mga tao na may deposito sa bangko ay hindi magdududa? 55% ng buong pondo ng PDIC kinuha ng Department of Finance. Grabe po yan. Nung nabasa ko nga ito, po siya talagang hindi Pasko ang sa atin ito. Bagong-bago po ito. Ngayon po ito, December 26. December 26 po na balita to. Maaring hindi pa yan nababalita dahil busy yung mga vlogger sa ibalita yung away ni Joey tsaka ni Maui. Ni Joey tsaka ni Maui. Talagang grabe po. Nakakagulat. Ganun kalalaki ang pera na kinuha nitong taon na to. Bakit po ngayon, saan nyo po dinala yan taon ngayon? Saan nyo po dinala lahat yan? Bakit hindi natin pagpaliwanagin si Ralph Recto sa mga kinuha niyang pera? Yan po, PhilHealth pa lang tsaka PDIC. Sa instruction po nila, lahat po ng ahensya ng pamahalaan. Baka meron pa tayong matuklasan na mas malaki pa dyan. Sa 60 billion ng PhilHealth, 117 billion ng PDIC. Sabi ng bankero, sa tingin nyo ba hindi makaka-apekto yan sa mga nagde-deposito na yung kanilang pinaka-insurance ay kinuha ng pamahalaan? Ano po ba balita ngayon sa IMF? Ito po, ang sabi po ng IMF, inuutusan niya yung gobyerno, IMF to government, restore capital of state-owned banks used for Maharlika Fund. Po, IMF to government, sabi po ng IMF, i-restore ninyo yung kinuha nyong capital sa Land Bank at saka sa DBP. Bakit po? Kasi kinakailangan.
Okay, tignan po natin. Sabi po ng IMF World Bank, i-restore ninyo. Alam niyo po kung saan dinala yung land bank, di ba? Tsaka yung yan po yung Maharlika Investment Fund. Marami pala silang binago, no? Marami pala silang binago na anong tawag doon? Mga SB boys yan, sir ba? Amik TV. Ako hindi ko pa yan na topic. Number 113, party list. Yeah. Simple lang. Okay. Alam nyo, ito pong IMF World Bank, hindi po natin narinig yung salitang IMF na nagsasabi sa gobyerno panahon ni Tatay Digong. Ang ibig sabihin po niyan, no? Ito pong mga pag pumapasok na po yung IMF, kinakabahan na po yung IMF na baka utang tayo ng utang, hindi na tayo makabayad ng utang natin. Yun po yan eh. Tinitiyak po kasi ng IMF na sound pa yung ating. Actually, hindi naman po para sa kapakanan natin, no? Siyempre, kunwari lang sa kapakanan natin, pero actually, kapakanan niya ng mga bangkero sa mundo. Yung mga inuutangan natin, gusto nilang matiyak na sound pa rin yung ating financial status. Ibig sabihin, hindi pa pabagsak ang Pilipinas. Kaya sila pumapasok. Pero papasukin lang nila yung mga bansa. Hindi natin narinig yung IMF World Bank nung panahon ni Duterte. O baka mamura lang ni Duterte yan pag nakialam. Pero wala naman silang need na makialam. Alam nyo po kung bakit? No? Wala naman silang makinig. Wala naman po silang dahilan para makialam sa Pilipinas dahil very sound po. Pumapasok po yung mga investors, ang dami po nag-invest, kaya nga tayo may build. Yan ang hindi natin naintindihan eh. Akala kasi ng lahat ng tao, yung build, basta-basta lang yan. No? Sino po ba ang presidente na ayaw po magkaroon ng infrastructure? Lahat po ng presidente, no, gusto po ng maraming infrastructure. Pero bakit si Duterte lang po? Bakit si Duterte lang po ang nakapagparami ng infrastructure? Ayun nga po yun eh. Yung trust and confidence po ng mga tao, ng mga investors dito sa atin. Dahil po magaling si Duterte, magaling po siya na magpatakbo ng Pilipinas. Thank you very much uli kay Sir. Sir lang ang pangalan. Teka lang, dito nga ako magano para nakikita ko yung yung mga comment ng mga lalong-lalo na yung mga nagpapakape. Yan po yung PDIC sa mga nagtatanong. Yan po yung parang insurance po ng mga depository yan. Na kayo po, yung deposito nyo po sa bangko, pag nagsara po yung bangko, may matatanggap kayo na 500,000. Kaya po pag walang 500,000 ang inyong deposito, wag po kayong kabahan kasi kaya pang sagutin yan ng mga bangko. Yan po yung ibig sabihin nun, no? O, ng PDIC. Teka lang, may nakalimutan lang akong iayos. Okay, balik po tayo rito. So, IMF po, naunawaan nyo na yan, International Monetary Fund. Ibig sabihin po niyan, sila po ng katambal po yan ng World Bank ang nagtitiyak po sa mga bansa na hindi po sila, yung mga miyembrong bansa na hindi sila mapupunta sa pagbagsak, no? Sila po yung mga sumasalo. Sila po yung mga naghihingalong ekonomiya ay tutulong, willing tumulong. Pero in fact,
tinitiyak nila na ikaw ay makakabayad pa ng utang. Kaya kanila puta, tinitignan nila ngayon. Ngayon, kung pumapasok po yung IMF World Bank, hindi po nakakatuwa yan. Ibig sabihin, wala na pong tinuwala sa atin, no? Kinakailangan na tayong gabayan. Hindi po nangyari yan panahon ni Duterte. Pero nangyari po yan mula po pa kay Cory. Paolo Mancol, thank you very much sa $499 na pangkape. Okay. So yung pagpasok po ng IMF dito sa Pilipinas, yung inuutusan naman po yung presidente natin ang gagawin dahil po yan sa kinakabahan na po sila sa tinatakbo po ng pinansya ng Pilipinas. Totoo po yan. Naalala ko yan nung panahon ni Cory tsaka ni Ramos. No, diyan po very heavy po yung IMF World Bank sa atin. Kasi dinidiktahan na tayo kung anong gagawin para tayo makabayad sa utang. Puta, ibig sabihin, bumabalik na po tayo sa time na unti-unti na pong nawawalan ng tiwala sa atin yung international community. Pagdating po sa pinansya, katulad po niyan na hindi naman po kaila sa kanila yung ginagawa ng ating gobyerno. Okay, punta na po tayo rito po sa iba. Sabi po rito sa Philippine Star, COA po to hindi po to kinambahan ng kung sinong mga tao. Hindi po to galing sa mga kung sinong bubwit o kung sinong mga ahas-ahas. Ito po ay COA. Sabi po ng COA, the Commission on Audit has called out 15 national government agencies, 15 na national government agencies. Tignan nyo na ginagawa nyo. 15 yung flinag down ng COA. Kayong taga-HOR, hindi po kasama dito sa 15 na to ang Office of the Vice President at DepEd. Imagine niyo, wala doon sa pinamunuan ni BP Sara yung mga flinag down. So, ibig sabihin, wala pong basehan, inunahan nila yung flag down. Inunahan po nila yung year-end report ng COA. No? So, nangangahulugan po na kung inunahan nila yan, kung hindi nyo sana inunahan, wala sana tayong pinag-uusapan na parang may anomalya sa OVP. Alam na po natin kung bakit Di ba? Ang purpose po nila, akala natin ay hanapan ng butas si BP Sara. Ngayon po, lumilinaw po ang purpose nila. Kaya imbestiga ng imbestiga dito sa mga Duterte to divert dito po sa mga malalaking issue na nawawala po yung mga pera nito mga to. Hindi ko po sinasabing nawawala na naglaho o binulsa. Nagtatanong po kami. Saan po napunta yan? Ang dami na pong katanungan. Hindi pa po kasama kasi yan Yung PDIC 117 billion, hindi pa po kasama yan sa mga tinatanong namin nung rally sa EDSA. Ang mga tinatanong po namin, pwede po ba sa mga kumakantsaw po, sa mga nagpunta sa rally, sa EDSA. Kami po, marurunong kami mag-isip. Kung iniisip nyo po na uto-uto kaming mga vlogger ni Duterte, marunong po kami mag-isip. Ang sinisigaw po namin doon, Duterte. Ang tinututulan po namin doon, yung panggigipit sa mga Duterte. Kung inaakala ninyo na kami ay nauuto ng kung sino dahil pumunta kami sa EDSA, kilalanin nyo muna yung mga Duterte vloggers. Bago kayo magdadadakdak na kami uto-uto at kung sunod-sunuran lang kami kung kani-kanino. Itong mga to, nagpunta kami ron, kusa kami. Naintindihan nyo? Nagrarally yung mamamayang Pilipino, hindi ka pupunta, hindi ka makikiisa. Tama na yan, Huwag nyo kami idamay. Pwede ba?
Kung may mga kaaway kayo ng mga vlogger, huwag niyong idamay yung mga vlogger na nagpunta sa EDSA. Dahil ang pagpunta namin doon ay pagsuporta sa mga Duterte. Huwag niyong sabihin porket hindi kayo pumunta doon, babanatan nyo na yung mga nagpunta ng EDSA. Mali yan. Alam nyo, hindi kayo nakakatulong sa kinakampanya nyo.